Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, October 1, 2025. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, patuloy na nakakaapekto itong easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa may silangan at nakakaapekto sa buong bahagi ng ating bansa, particular na sa may silangang bahagi. Dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms. Habang sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa ay asahan naman yung generally fair weather condition, mainit at malinsangan na panahon, maliban lamang sa mga pulupulo at panandaliang mga pag-ulan. Samantala yung binabantayan na low pressure area na nasa may silangang bahagi ng ating bansa na nasa loob rin ng Philippine Area of Responsibility ay nagdevelop na nga bilang isang ganap na bagyo at binigyan ito ng local name na Bagyong Paulo. Uli itong namataan sa layong 760 kilometers east ng Vera, Catanduanes. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos pa westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa ngayon ay wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Subalit dahil sa mabilis na paggalaw nito, posible ngayong hapon o mamayang gabi ay magtaas na ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa may eastern section ng Northern at Central Luzon. Ang pinakamataas na Tropical Cyclone Wind Signal na posibleng itaas sa pagdaan ni Bagyong Paulo ay Signal number 3. Ngunit hindi rin inaalis ang posibilidad na magtaas ito ng Signal number 4 kung sakaling lumakas pa ito bilang isang typhoon. Para naman sa magiging lakas sa track nitong si Bagyong Paulo, inaasahan na magla-landfall ito sa may Isabela o Northern Aurora sa araw ng Biyernes ng umaga o tanghali. Subalit hindi inaalis yung posibilidad na bumaba yung track nito dahil sa high pressure na maaaring makaapekto dito. Inaasahan rin na lalakas ito bilang isang severe tropical storm sa araw din ng Biyernes ng umaga habang ito ay nasa Philippine Sea. Hindi naman inaalis ang posibilidad na mas lumakas pa ito bilang isang typhoon bago ito maglandfall. Paalala pa rin po palagi na ang mga nasabing forecast ay posible pa rin na magbago, kaya naman patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, dahil nga sa epekto nitong easterlies, asahan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Aurora at Quezon, ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa. Due to moderate to at times heavy rains. Habang sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan o thunderstorms. Dulot pa rin yan ng easterlies. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas, nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat, ngunit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity. Asahan yung paglakas ng hangin at kaakibat nito ay pagtaas rin ng mga pag-alon. So, lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Keep safe, everyone.